Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Sir Hernando Barrios. Kayo po ay nanyayahan po para sa isang pag-aaral mula sa banal na kasulatan. Ito po ay may paksang ang sagot. Marami po tayong katanungan sa buhay na minsan hindi natin nasasagot. At sa pagkakataong ito, isa-isayin po natin ano po ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayo po ay nilikha ng Diyos, alam natin ito, at ang tao ay nagkasala. At dahil sa kasalanan, ito po ang dahilan kung bakit tayo ay nalayo sa Diyos. Unahin muna natin, ano po ba sa una pong ating aralin ay ano po ba ang kasalanan? Tayo po ay may apat na aralin, magsisimula tayo dito sa ano ang kasalanan. So, ang malaking hadlang sa Diyos at sa tao ay ang kasalanan. Sabi Isaiah 59:2, ngunit ang sala mo ang naging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan ng paglalayo ninyo, ang tao at ang Diyos. Ang kasalanan ay ang pinakaugat o dahilan kung bakit ang tao ay lumalaban at sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagsimula sa pagsuway ng isang tao, si Adan, at dahil dito ay dumating ang kamatayan. Sabi sa unang Juan 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa unang Juan 5:17, ganun din ang sinabi, ang lahat ng gawang di matuwid ay kasalanan. Ang kasalanan ay bunga o resulta ng isang makasalanang kalikasan ng tao. Mayroong kasalanan sa pag-iisip, sa salita, at sa gawa. Another question, ang lahat ba ng tao ay makasalanan? Ito ang karaniwan na tinatanong ng mga tao. Matalino man o mangmang, ang lahat ba ng tao ay makasalanan? Matatagpuan ninyong kasagutan sa munting aklat na ito na ating pagbubulayan sa araw na ito. Ang lahat ay nagkasala, sinabi ng Biblia. Sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalwatian ng Diyos. Sa Romans 3:10-12, ganun din ang sinasabi. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.